Okay. So, welcome back po ulit guys. Ayan. At welcome sa ating pangalawang video for today. So, ito yung mga typical nating ina-update guys. Ano? Let's start with dito. Actually, si dito trending to eh. Ayan. Pero, palagi natin to sinasama sa may second video natin. And palagi magkasunod na, no? And kasi dati, nagpapalipas pa ako eh. So, ngayon hindi na para mabilisan na lang. Isang upload na lang guys, ano? Or magkasunod pala, ayan. And right now, kung titignan natin, retest ulit dito sa 20 or 2.21, ano? And kasi ito yung support niya. Medyo nag-hold, pero yun nga, still bearish, still downtrend pa rin to. And channel to guys, right? Ayan, oh. O, channel to eh. And once guys na hindi makapanik dito yan sa may resistance natin, which is sa 2.26, sa malamang baka hindi mag-hold dito yan sa may 2.21, no? And yung DOS, eto na yan guys, yung DOS, ayan, okay, nag-aabang na yung DOS. Pero right now, ayan, kasi dito wala pang ano eh, or hindi pa siya nagre-revisit dito sa oversold. And much better nga kung siya ay mapupunta rito, di ba, para may confluence tayo or something na makita tayo ng possible divergence, much better. Okay, so right now wala pa, walang paramdam. Plus yung 200, alam, malayo eh, no? ABA, ay mali pala. ASEN, ayan, okay. So mali tayo na sinilip na ano, na listahan. ASEN, for ASEN still nag-hold dito sa 5.12, which is support, pero hindi pa rin po natin inaalis na pwede itong malaglag, ano, as low as 4.94. Ayan, kasi gagawin lang natin tong reference for ASEN. Eto, saka to yung mga previous bottoms niya bago nagkaroon ng bounce. Okay, so for now wala pa at medyo nag-hold nga dito sa 5.12. and tingnan natin dito, no, kasi okay, pwede mag-rally because ito crossover, pwede, of course pwede yan. And tingnan natin kasi merong trend line dito. Ayan, pagka-check natin yung ASEN, downtrend channel to guys, na makakonsider. Ayan. Next, APL. For APL, okay, so medyo dumikit lang dito, pero doon pa rin nag-close sa may price na yon, 0.019. Doon pa rin guys, ano? And kung titignan natin, still pwede pa rin malaglag to eh. Ayan, no? May puwang pa siya, no? So for now, let's wait muna. Okay, so maybe pitikin to, pero still risky eh, di ba? Ayan, since pa downtrend pa rin siya, no? This is a channel. Hanggat wala po tayong breakout sa may channel na to, magiging bearish to for sure. Okay, kasi pwede itong gumapang at mag-create ng lower high at lower low, no? So for now, yun po ang ano natin dito, pinaka kumbaga safe na gawin, ano? Okay, to wait. SPNEC suspended pa rin to, I think. Wala, suspended pa rin guys. Wala. Okay. And meron ako nababasa sa Facebook group about dito, na going to ano na raw, delisting na raw. Ayan. So let's see naman, ano, pagka nag-update na sila at nagkaroon na news, tignan natin ano kung ano mangyayari. And for now, wala tayong magagawa dyan kundi maghintay nga lang, no, for SPNEC holders dyan. Okay,
So, medyo chillax lang kayo. Ayan. PHA. So, for PHA, okay, so medyo naghihingalo na to. At malapit na ma-hit yung 0.1856. Ayan. So, much better kung dito umentry, ano? Okay. Ayan. So, pwede dito kahit pitikin nyo lang, ano? Ayan, konting funds lang. I-try nyo lang, guys, mag-bottom pick. Ayan, so, hindi naman required na super laki ilagay mo dito. Okay, for PHA. So, at least you try, ano? Ayan. RSI oversold. Same sa stochastic RSI. Oversold din, actually. Ayan. Ayan, kung ibabottom pick natin to, ayan. Sa malamang dito, 0.1856. Next, PHA. Ayan, so last na pala to. Merrimart. Ayan, tapos pag meron pa tayong time, mag-update tayo sa ibang mga bagay, ano. Merrimart. So, for Merrimart, okay, nalaglag na. Okay, so ito na yung sinasabi natin na pwede mag-rate sa 1.05, ano. Lower high, lower low, bearish. Okay, papunta na sa oversold area. Ayan, so konting gembot na lang to. Much better kung may divergence. Ayan, para meron tayong confluence at meron tayong pagbabasihan, ano. Ayan, so for now, etong 1.05, madali na lang ma-hit yan, ano. Ayan, and kung malas-malas pa, pwedeng mag-create ng all-time low. New all-time low, ano. Ayan, so tignan na lang natin. Okay, for now, we want a big bounce, ano. So, after this, of course, we want a big bounce na aabot dito sa 1.6. Okay? So, bakit? Kasi, yun nga di ba? Para ma-validate yung ating structure. So, of course, dapat yung prices bumalik dito sa 1.6. And if not, so, may invalidate to. Okay? So, this time, tignan natin kung ano ba'y kapalaran ni Merrimart sa mga susunod na linggo. Ayan, at sa mga susunod na buwan. And so far naman, yun nga, no? So, pwede siya malaglag as low as 1.05 or mag-create pa ng panibagong new all-time low. Ayan. So, I think, tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating channel. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.